Ilang sandali pa lang ang lumipas, tumatakbo na ang itim na sasakyan ni Jiang sa gilid ng kalsada. Sa ganoong paraan, matagumpay niyang nadala ang matanda at si Shanshan pabalik sa base na itinayo niya nitong nakaraang buwan. Punong-puno ng pagtataka si Shanshan, kaya nagsalita ito sa loob ng kotse. Ha? Hindi na ako papasok sa klase? Sa puntong yun, saka lamang nagkaroon ng pagkakataon ang matanda na ipaliwanag sa kanyang apo ang lahat. Inulit niya ang narinig niya kay Jiang. Na magkakaroon ng taggutom, at sino pang may oras para mag-aral, makaligtas na lang ay isang himala. Pero para kay Shanshan, na kanina lang ay nasa normal na araw ng klase, biglang sinabihan ng lolo niya na magtago dahil sa taggutom, imposible yung paniwalaan agad, hinayla niya ang leleyan ng pantalon ni lolo at nagtanong, ano po yung taggutom? Mula sa kalituhan, biglang naging seryoso si Shanshan at pinaalalahanan ang kanyang lolo, Lolo, ilang beses ko na pong sinabi sa inyo, tigilan niyo na po yung mga scam sa phone, baka naloko na naman kayo. Sinundan pa niya, magkano na naman po ang nawala sa inyo ngayon? Pilit na ipinaliwanag ng matanda, anong scam, totoo ang sinasabi ko. Pero matigas ang tugon ni Shanshan, lagi niyo pong sinasabi yan tuwing naloloko kayo. Habang nag-aasaran ang maglolo, tumingin si Jiang sa salamin ng kotse at tahimik na nangako, Shanshan, sa buhay na to, poprotektahan kita. Habang nagmamaneho, tumingin siya sandali kay Shanshan at ipinaliwanag, hindi niloko ang lolo mo ngayon, ako mismo ang nagsabi sa kanya tungkol sa kakapusan sa pagkain. Pagkarinig noon, nanlaki ang mata ni Shanshan at tinitigan siya, doon lang niya lubos na napansin kung sino ang nagmamaneho kaya nagtanong siya. Sino po kayo? Pabilis ang takbo ng kotse habang sumasagot si Jiang mula sa harap. Jiang Xiaoyong ang pangalan ko, mula ngayon, Jiang na lang ang itawag mo sa akin. Mabilis namang sumagot si Shanshan, salamat po sa pagtatanggol at sa pagtulong sa akin kanina. Mahinahon siyang sinagot ni Jiang, huwag kang mag-alala, hindi ka na nila guguluhin muli. Nabahala si Shanshan sa sinabi niya, kaya nagtanong ito, anong ibig mong sabihin, totoo bang magkakaroon ng krisis sa pagkain? Hindi inalis ni Jiang ang tingin sa kalsada at kalmado siyang sumagot, ang taggutom, gawa-gawa ko lang yan para mas madaling maintindihan ng lolo mo. Napatigil si Shanshan, may halong pag-aalinlangan, sabi ko na nga ba, sa ganitong kapanahunan, paano magkakaroon ng taggutom? Malamig pa rin ang tinig ni Jiang, sinabing, ang totoo, magsisimula na ang katapusan ng mundo. Nanlaki lalo ang mata ni Shanshan, ang katapusan ng mundo. Tanong niya. Mas tumindi ang titig ni Jiang, binaba ang boses, malapit na ang oras, kung bubuksan mo ang phone mo at titingin sa balita, mapapansin mo na ang mga palatandaan. Agad nagtiwala si Shanshan at binuksan ang kanyang cellphone para manood ng balita, ilang sandali lang ay nagulat siya, ano to, totoo ba o peke? Ang headline sa kanyang phone ay nagsasaad, pagkalat ng kagat mula sa galit na tao, parang liwanag ng buwan na humahaplos sa hanging kanluranin, nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga dahon, haha, ngayon lang sa buong buhay ko nakakita ng taong may rabies na nangangagat ng kapwa. Nagpatuloy ang ulat sa screen, nakita ni Shanshan ang isang maputlang tao na walang tigil ang paglalaway habang pinipigilan ng dalawang riot police officer. Sa oras na yun, naniniwala pa rin ang media at publiko na rabies lang ang sakit ng taong yun. Pag-swipe niya sa susunod na bahagi, nakita ni Shanshan ang isa pang balita tungkol sa apokaliptikong sitwasyon, fog na naman ba? Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero parang may kakaibang amoy ang hamog na ito. Napaurong ni Shanshan ng kusa ang kamay, patuloy siyang nag-scroll hanggang sa makarating sa isang video na kuha ng ilang sibilyan. Sa video, may isang sumisigaw, baliw ka ba? Bakit mo ako kinakagat? Ano ka ba, aso? May isa pang taong hirap at mahina ang boses. Hindi ko alam kung bakit pero parang hindi ko na makontrol ang sarili ko. Ang sama ng pakiramdam ng buong katawan ko. Pakiusap, dalhin mo ako sa ospital. Inilapit ni Shanshan ang telepono para mas malinaw na makita. Kumakabog ang puso at nanlaki ang mga mata na parang unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Samantalang si Jiang, na sanay na sa mga eksenang ganito, ay nanatiling kalmado habang sinusuri ang sitwasyon. Tama nga, lumitaw na ang mga palatandaan ng paparating na apocalypse. Nakaupo sa likod ang isang batang babae, ramdam ni Shanshan ang matinding kaba, tumingala ang bata mula sa telepono, nanginginig, at nagtanong kay Jiang. Totoo ba, nangyayari na talaga ang apocalypse?
Patuloy ang takbo ng sasakyan habang nakasakay ang tatlo sa loob. Si Jiang ang unang nagsalita, iniulat kina Shanshan at sa matanda ang sitwasyon. Bukas ang unang araw ng apocalypse, tatakpan ng makamandag na usok ang ilang probinsya, kabilang ang probinsya B. Nagpatuloy siya, ang kakaibang makamandag na hamog na ito ay makakaapekto sa lahat ng nilalang na may buhay. Ipinaliwanag pa niya ang tunay na likas ng sakuna, unti-unting magiging zombie ang maraming tao dahil sa pagbabagong ito, may ilan pang magsisimulang kumain ng kapwa nila, kung walang immunity, kapag may namatay, magiging isa rin sila sa mga iyon. Habang umaandar pa rin, biglang bumagal si Jiang at seryosong tumitig sa harapan. Bata ka pa? Alam mo ba kung ano ang zombie? Nakayuko ng bahagya. Pabirong sumagot si Shanshan, puno ng inusensyang boses. Alam ko, pero mahirap pa ring paniwalaan. Sa puntong ito, puno na ng mga sasakyan ang highway at mahaba na ang traffic. Idinagdag ni Jiang, bukas, sa makalawa, at kahit sa susunod na linggo, mangyayari na talaga ang lahat ng ito. Sa oras na yun, hindi na ito magiging nakapagtataka. Sumilip si Jiang sa bintana ng kotse, nakakunot ang noo at nakangiwi sa inis. Ha, at ngayon, stuck tayo sa traffic, hindi lang sa normal na linya, pati emergency lane, barado rin. Umuugong ang mga busina sa paligid, napabuntong hininga siya sa pagkaalam na pati ang emergency lane, hindi gumagalaw. Kita ang kaba ng matanda nang humarap kay Jiang at magtanong, sinusubukang maunahan ang sitwasyon, Mr. Jiang, kung mangyari na ang sinasabi mo kanina, ano ang gagawin natin kung abutan tayo nito? Idinikit ni Jiang ang itim na kotse sa puting kotse sa harapan at madiing bumusina, Lolo, huwag kang mag-alala, hindi pa kritikal ang sitwasyon. Sa labas, kalmado at matatag ang tono niya para hindi magdulot ng takot, pero sa loob ng isipan niya, nagmamadaling umikot ang mga iniisip, mabilis nang lumalala ang outbreak na to, hindi pa ito full-blown crisis dito. Pero kung may maliit na gulo lang na sumiklab sa traffic na to, mabilis kaming malalagay sa alanganin. Patuloy sina Jiang na nakastuck sa traffic, biglang, isang mamahaling kotse ang dumaan sa katabing linya, kumakabig-kabig sa traffic ng sobrang bilis. Bigla itong sumingit sa linya sa harap mismo ng sasakyan ni Jiang, sa sobrang bilis ng pangyayari. Napadiin si Jiang sa preno para iwasang mabangga, at napahagis pasulong ang tatlong pasahero. Kita ang matinding galit kay Jiang, nang gigigil siya, nakatingin ng masama, at sumigaw, Damn, seryoso ka ba? Wala man lang signal, singit agad mula emergency lane tapos sa mismong traffic. Galit na galit, hinatak ni Jiang ang manibela at pinaabante ang kotse niya, halos nakabuntot sa puting kotse sa unahan para harangan ang itim na kotse na gustong sumingit. Pero hindi nagpatinag ang driver ng Mercedes, patuloy pa rin itong sumusubok na makasingit, pilit na pinapahinto si Jiang para makalusot. Naiinis na, tinitigan ni Jiang ang Mercedes at minura ito, buwisit, hindi pa rin titigil, gusto mo pa rin makipagpatigasan? Walang gustong magpatalo, sa tuwing susubok ang Mercedes na umaabante rin si Jiang para harangin ito. Sa huli, nang muntik na silang magkadikit, binaba ng driver ng Mercedes ang bintana at nagtirada ng mura at panlalait sa ina ni Jiang. Hindi siya pinansin ni Jiang, parang wala lang ang mga salita ng lalaki, sa likod, kalmado pa rin ang matanda, at mas pinipili pa rin ang iwas gulo, yumuko siya at nagbigay payo, Mr. Jiang, mukhang may pera ang taong yun, isipin mo na lang na minsan mas mabuti ang umiwas kaysa makipagsagupaan, ngayong may pera ka at bahay, wala ka nang dapat katakutin sa mundo, kahit tatay pa nila. Diretso pa rin ang tingin ni Jiang, seryoso ang mukha, at sumagot, huwag kang mag-alala, kapag bumaba siya ng sasakyan para manggulo, hindi ako magdadalawang isip na tapusin siya, dapat nga sana, dito na matatapos ang usapan. Sa wakas, nakatakbo na ng mabilis ang sasakyan ni Jiang sa kalsada, napabuntong hininga siya ng malalim. Sa wakas, malaya na rin tayo, isang buong oras na ang lumipas mula nang magsimula ang traffic. Pagtingin ni Shanshan sa rearview mirror, napansin niyang may isang sasakyang paparating ng sobrang bilis. Agad siyang sumigaw para balon si Jiang, Jiang, mag-ingat ka, yan ang parehong kotse na hamarang sa atin kanina. Pero bago pa niya matapos ang sinabi, sumingit na agad ang mamahaling itim na kotse sa tabi ng kanilang sasakyan. Kumislap ang mga headlights nito at malakas na bumusina, mukhang may paparating na gulo. Mabilis na tumingin si Jiang sa lalaki at galit na sumigaw, buwisit, ganito pala klaseng multo yung walang tigil sa pangungulit.
Pumaspas ang mamahaling kotse papunta sa kanila, halos lumilipad sa kalsada, at binangga ng malakas ang harap ng kotse ni Jiang, sa lakas ng tama, muntik na itong tumaob. Naharangan ng mayamang lalaki ang sasakyan ni Jiang, at sa loob, nagkagulo ang tatlo. Si Shanshan ay napasubsob ng malakas sa upuan, napangiwi sa sakit, habang ang matanda, kabado sa maaaring idulot ng gulo, ay mabilis na nagpayo, "Mr. Jiang, kalma lang, huwag kang biglang titigil at bababa ng $50, baka lalo ka lang mapahamak." Hawak ng mahigpit ni Jiang ang manibela, nanginginig pa sa epekto ng banggaan, pero naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata, hanggang kailan ba siya magtitiis? Sa wakas, sumagot siya sa matanda, "Kung dati to, kaya ko pang tiisin, pero bukas na ang katapusan ng mundo, hindi ko na palalampasin ang basurang to." Mariing inapakan ni Jiang ang selinyador at diretso niyang binangga ang Mercedes na humaharang sa kanila. Sa lakas ng salpukan, napahagi si Shanshan sa gilid, habang umikot ng madulas ang mamahaling sasakyan sa kalye, umuugong ang mga gulong at nag-iiwan ng maitim na marka sa aspalto. Lumabas ang mayabang na lalaki, hawak ang ulo na tila nasaktan, pero patuloy pa ring sumisigaw, "Buwisit ka, hayop ka talaga." Sa totoo lang, may impluwensya at kapangyarihan ang lalaking iyon, kaya ganoon na lang siya kagarapol sa kalsada, para bang siya ang may-ari nito. Agad siyang naglabas ng telepono at tinawagan ang lokal na traffic police. Pasiga siyang nagutos, "Hello, connect nyo agad ako sa traffic camera team, hanapin nyo yung plaka na yun." Pero sa oras na yun, nakalayo na ang kotse ni Jiang, kita na lang ang maliit na bakas nito sa kalsada. Galit na galit pa rin ang lalaki habang sinasabi sa kausap sa telepono, "Siguraduhin nyo, hindi niya ako basta-basta mapaglalaroan." Matapos makalayo sa gulo sa daan, sa wakas ay nadala na ni Jiang ng ligtas sina Shanshan at ang matanda sa bagong tayong base. Bumagal ang kotse at huminto sa mismong harapan ng main entrance. Pagbaba nila, natulala ang matanda, hindi makapaniwala sa nakikita. Nanlaki ang kanyang mga mata, bakas ang pagkamangha. Si Shanshan naman, dahil unang beses niyang makapunta sa ganoong kalawak na lugar, ay napatingin din sa paligid na para bang nananaginip. Hindi na iwasan ni Shanshan na mapabulalas, "Wow, ang ganda ng lugar na to." Nauna nang naglakad si Jiang at saka lumingon para magsalita. "Kayo ni Shanshan, magpahinga muna kayo ngayong gabi, simula bukas, mas titindi na ang lahat." Tahimik na nakinig ang dalawa, at bakas ang pagkabalisa sa kanilang mga mukha habang iniisip ang mga darating na araw. Kinabukasan, nakatayo si Jiang sa harap ng malaking glass door, kalmadong pinagmamasdan ang umagang tanawin habang hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Katatapos lang magising ni Shanshan, nag-inat siya ng malaki, sabay taas ng mga kamay para maunat ang mga kalamnan. Ang sarap matulog ng ganito. Tagal ko na ring hindi nakatulog nang hindi pumapasok sa school sa umaga." Ngumiti si Jiang ng marahan, tinitigan si Shanshan ng may lambing, sa ilalim ng umagang sikat ng araw, lalo siyang gumagwapo. Tumalikod siya at sa magiliw na tono ay nagsabi, "Gising ka na pala, halika, sumama ka sa akin, ipapakita ko sa iyo ang maliit nating kuta." Sumama ang matanda at si Shanshan kay Jiang habang tinatahak ang loob ng pabrika. Nauna si Jiang, kasunod ang matanda at si Shanshan. Dinala sila sa isang malaking silid sa ilalim ng makabagong ilaw, bagong tapos pa lang ito, kaya medyo kahanga-hanga tingnan kahit wala pang laman. Ipinaliwanag ni Jiang, ang remote control gate na yan ay gawa sa purong bakal, 3 centimeters ang kapal, kahit tao o zombie, walang makakabasag dyan, maliban na lang kung may heavy-duty weapon sila. Lumapit siya at seryosong pinaalalahanan si Shanshan, "Tandaan mo, kapag wala ako, walang pwedeng pumasok dito maliban sa ating tatlo." Bahagyang tumango si Shanshan, medyo kinakabahan, habang patuloy na nagsasalita si Jiang ng seryoso tungkol sa pag-iingat, saglit siyang yumuko bago tumingin muli sa kanya. "Halika, sumunod ka," tawag ni Jiang, mula sa loob ng gusali. May ginawa si Jiang na observation tower na konektado sa isang malaking overpass na papunta sa labas. Doon niya dinala sina Shanshan at ang matanda, habang naglalakad, patuloy ang kanyang pagbibigay ng mga tagubilin. Sa oras na yun, kapos pa sa supply ng truss, pero ang tulay na yun ay para na ring isang buong kalsada. Sa totoo lang, kahanga-hanga ang laki ng ininvest ni Jiang dito. Nagpatuloy si Jiang, kapag dumilim ang ugali ng tao, mas lalo itong lumalala ng maraming beses, ang kabaitan makakapinsala lang sa atin. Mula sa taas,
Tumingin sina Shanshan at ang matanda pababa, at hindi makapaniwala sa nakita. Sa harapan nila, may isang bakod na nakapalibot sa lugar, may barbed wire, at sa loob ay may mga mahahabang shipang container at isang hanay ng mga dalawang palapag na gusali. Ipinaliwanag pa ni Jiang, kapag wala ako at may mga survivor na humihingi ng tulong, pwede natin silang pansamantalang patuloyin dito, pero hanggang hindi ako bumabalik, walang papasok sa fortress, naiintindihan niyo ba? Mabilis na sumagot si Shanshan, naiintindihan ko. Inihatid sila ni Jiang sa food storage warehouse, nakasuksok ang mga kamay niya sa bulsa habang naglalakad at nagsalita, dadalhin ko kayo sa storage area para alam niyo kung aling section ang may pagkain at kung alin ang pwede nating ipamahagi. Ipapaalam ko sa inyo ang lahat ng detalye. Makalipas ang ilang minuto, narating nilang tatlo ang warehouse, mula sa sulok kung saan sila nakatayo, para silang mga langgam kumpara sa lawak ng lugar, napakalaki talaga ng gusali. Pagkatapos, humarap si Jiang sa kanila at biglang inactivate ang kanyang mind's eye, isang maliwanag na berdeng apoy ang sumiklab sa kanyang kanang mata. Sa pamamagitan ng matang ito, nakikita niya ang emosyon ni na Shanshan at ng matanda, pareho silang may masayang ngiti, blanko ang ekspresyon ngunit bakas ang pananabik habang hinihintay ang susunod na sasabihin ni Jiang. Tiwala ba to? Ito ang unang beses na nakita ko yun, bulong ni Jiang sa kanyang isip. Itinutok niya ang singsing sa sahig, at kumislap ito, nagsama ng isang kahon na yari sa kahoy, mahalaga ang mga armas sa mundong ito, sabi niya. Namangha sina Shanshan at ang matanda, agad silang pumili ng sandata na babagay sa kanila. Kinuha ni Shanshan ng isang crossbow, habang ang matanda ay pumili ng shotgun, pareho silang napatulala, walang masabi. Nagpatuloy si Jiang sa pagbibigay ng mahigpit na tagubilin, dapat laging nasa kamay ninyo ang kontrol. Huwag na huwag itong mahuhulog sa maling tao. Kahit may edad na, malinaw pa rin ang isip ng matandang lalaki at alam ang dapat gawin, sumagot siya kay Jiang na may kumpiyansa, siguradong sigurado yan. Biglang lumabas ang isang system notification matapos tapusin ni Jiang ang kanyang bilin sa dalawa. Na-activate ang mission na makipagkita kay Meng Shanshan. New mission, former comrade level 1, hanapin at iligtas ang isang dating kasama na si Zhang Qi mula sa nakaraang buhay, gantimpala, 20 points. Nanlaki ang mga mata ni Jiang, para bang eksaktong yun ang hinihintay niya. Ayos to, pinuproblema ko pa kung paano hahanapin ang mga dati kong kasamahan. Tapos eto, may pagkakataon pa akong makahanap ng kaibigan at kumita ng puntos. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang tumalikod at tinawag si Shanshan na nakatitig pa rin sa kanya na may halong pagtataka. Tandaan mo lahat ng sinabi ko, huwag mong lalabagin ang mga patakaran. Agad siyang tumalon sa driver's seat at sumigaw mula sa kotse. Pupunta ako para mag-recruit ng bagong miyembro at palakihin ang grupo natin. Kasunod nito, inapakan niya ang selinyador at sumunod sa direksyon ng arrow sa mapa. Sa isang kilalang karaoke TV sa lungsod, hapon na at unti-unti nang dumidilim ang langit. Sa loob, masayang kumakanta ang maraming tao, kasama na si Zhang Qi, isa sa dating kasamahan ni Jiang. Wala pa silang ideya tungkol sa mga zombie o sa paparating na outbreak. Katatapos lang kumanta ni Zhang Qi at lumalabas na siya ng karaoke room kasama ang isang lalaking naka-dress shirt, may nagtanong sa kanila. Anong gagawin niyo ngayon? Nakapatong ang lalaki sa pinto at pabirong sumagot, "Oh, pupunta kami sa restroom." Walang masyadong pakialam ang mga tao sa loob at pabirong sumagot. Sige lang, huwag kayong tatawag ng kung ano-ano, haha. Medyo hilo at lasing si Zhang Qi, hindi masyadong naintindihan ang sitwasyon pero natawa na lang at sinabi. Balutin mo at dalhin mo sa akin. Sa loob ng men's restroom, maririnig ang dalawang lalaking nagpapaluwag ng loob, buwisit. Sasabog na pantog ko at parang bibigay na rin ang kidney ko, sabi ng isa, magsiatras ka sa akin, sigaw naman ng isa. Pagkatapos, magkaakbay silang bumalik sa dining area, sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga ni Zhang Qi ang isang magandang babae na may kasamang lalaki. Nagulat ang babae at napasigaw ng matinis, sabay bigay ng masamang tingin, mabilis namang tinaas ni Zhang Qi ang kanyang kamay bilang paghingi ng tawad, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kahit maliit lang ang bangga, halatang nainis ang dalawa. Ginamit ng boyfriend ang pagkakataong yun para sumugod kay Zhang Qi, at sipin siya ng malakas sa sikmura. Napalipad si Zhang Qi sa sahig, nanlilisik ang mata at nakanganga sa sakit.
Tumama siya sa pader ng malakas ang likod, at napahiyaw sa tindi ng sakit. Agad na tumakbo ang kaibigan niyang malaki ang tiyan at suot ang kanyang shirt para tulungan siya. Okay ka lang ba? Pero dahil lasing at masakit pa ang tama, hindi makapagsalita si Zhang Qi. Napangiwi na lang siya habang sinusubukang bumawi ng hininga. Kita ang matinding inis ng kaibigan kaya sumigaw siya sa boyfriend, "Anong akala mo sa ginagawa mo? Bakit ka nananakit ng walang dahilan?" Pero nanatiling walang reaksyon ang boyfriend, nakatayo lang na may kamay sa bulsa, nakatingin kay Zhang Qi na nasa sahig. Lumingon siya sa kaibigan ni Zhang Qi, pumutok ang kamao, at may ngisi habang nagbanta, "Buwisit, unang beses to na may naglakas loob na sumagot sa akin." Lalo pang lumala nang bigla niyang sunggaban sa kwelyo ang malaking tiyan na kaibigan ni Zhang Qi, at iyangat ito na parang wala lang bigat, nagpupumiglas ang lalaki, nagwawala ang mga paa para makawala. "Hoy, ano bang ginagawa mo?" Samantala, nakasandal sa pader ang girlfriend at nanunood ng eksena na may nakangising mukha. Ayaw nang palakihin pa ni Zhang Qi ang gulo, pinilit niyang tumayo at mabilis na nakiusap sa boyfriend, "Bro, ako ang may kasalanan dito, pakiusap. Huwag mo na siyang saktan." Tense at magulo ang atmosphere sa paligid. Malapit doon, may isang lalaking malakas na bumubuga ng sipon, isang waiter na nagpapahinga lang sandali. Nang makita niya ang nangyayaring eksena, napabuntong hininga siya. "Buwisit, sumasakit na nga ang tiyan ko, may sipon pa ako. Ngayon may gulo na naman, wala na bang pwedeng tumahimik kahit isang oras lang?" Agad na tumakbo ang waiter para awatin ang pagtatalo. "Sir, please, huwag na po kayong mag-away." Halos wala na sa sarili ang boyfriend, sinunggaban niya ang kwelyo ng waiter, tinaas ang ulo nito at pasigaw na bamanat, "Anak ka ng, nakikita mo tong mukhang to, alam mo ba kung sino ang tatay ko, kahit boss mo, hindi mangangahas na dam-aikit sa damit ko." Sa kabila ng lahat, tutok na tutok ang waiter sa trabaho niya, kahit hawak na ang kwelyo, tahimik siyang sumenyas gamit ang kamay, pinapalis sina Zhang Qi na umalis agad. Sabay bulong sa labi, "Mga Ginoo, pakiusap, umalis na po kayo, pasensya na talaga." Pero patuloy pa rin sa pang-aangas ng boyfriend, parang inilipat niya ang galit niya sa iba, bigla niyang sinunggaban ang leeg ng empleyado, pasiga at mayabang, "Ilabas mo boss mo ngayon na, peste, nawawala na ako ng mukha rito, hindi ko gusto tong KTV na to." Hindi na nag-aksaya ng oras sina Zhang Qi at ang chubby niyang kaibigan, tumakbo agad sila. Samantala, kawawang empleyado ang nagtamo ng lahat ng galit, hirap huminga sa pagkakasekol, desperadong nagmamakaawa, "Please, kalma lang po, sir, kalma," sigaw ng lalaki. Tumatakbo sina Zhang Qi nang parang mahuhulog na ang pantalon, sa huli, diretso silang sumugod sa room 3090. Pagpasok nila, naroon pa rin ang mga kaibigan nila, relax lang na kumakanta. Bagsak si Zhang Qi sa upuan, hingal na hingal, ang chubby naman, nakasandal sa armrest, kapos din sa hininga. Napatingin ang isa nilang tropa at nagtanong, "Para kayong hinabol ng aso, anong nangyari?" Habang hinihingal, sumagot ang chubby, "Hindi aso yung humabol sa amin, galing lang ako sa banyo tapos nabangga ko tong lasing na gangster, muntik na kaming sapakin ni Zhang Qi. Buti na lang mabilis mag-isip yung staff at dinistract siya, kung hindi, wasak na mga mukha namin ngayon." Biglang tumayo ang isa nilang tropa na nakapatay ng mic, galit na galit. "Peste yan, kailan ba pinagtripan ng mechanical team natin ng ganito? Hintayin mo, tatawagan ko tropa, pupunuin natin tong lugar, walang takutan." Nagulat ang nakaputing katabi niya, pero si Zhang Qi, kalmado pa rin, tinaas ang kamay para patigilin sila. "Sige na, tama na, isang taon na lang, graduate na ako. Huwag na tayong magpasimuno ng gulo, kumanta at sumayaw na lang ulit kayo." Ilang sandali pa, biglang may sumipas sa pinto ng karaoke room, isang bagsak lang, bumukas ito ng malakas. May hawak na sugatang staff ang lalaking pumasok, durog at maga ang mukha nito. Kasunod niya, ilang matitigas ang itsura ng mga siga, kasama ang babaeng kanina pa nila nakikita. Nanigas ang apat mula sa third mechanics team, nanlaki ang mata, namutla, at hindi alam kung tatayo o uupo. Lumapit ang isa sa mga siga, may hawak na mahabang baseball bat, kasama ang dalawang malalaki pang lalaki. Itinuro ng boyfriend ang mukha ni Zhang Qi, "Ayan sila." Si Zhang Qi at ang chubby, napayuko na lang at tinakpan ang ulo habang tatlo sa mga siga ang nakabantay. Ang staff, nakasalampak sa sulok,
nanginginig at hawak ang dibdib. Pero ang tropang crew cut, hindi na nakapigil. Gusto mo bang tawagan ko mga tao ko? Sigaw niya. Ngumisi ang siga at bamanat. Buwisit, sinabi ko bang magsalita ka? Agad nitong kinuha ang bote ng alak, at brutal na ipinalo sa ulo ng tropa, punong-puno pa ito ng alak. Diretso siyang nawala ng malay, duguan, habang humahalo sa alak ang dugo sa sahig. Chen Song, sigaw ni Zhang Qi, gulat na gulat. Sa labas ng KTV, dumating ang itim na sasakyan ni Jiang. Ayon sa direksyon ng system, masaya pa siyang bumaba. Akala'y reunion lang sa mga dating kaklase. Haha, talagang buhay na buhay ang mga college student, pero sa loob, kagulo na. Dalawang staff ang bumukas ng pinto at parang espesyal na panauhin siyang sinalubong.